After 6,500,000,000 kilometers. Baked sushi tropa. Kung titignan niyo yung plaka ko, ganyan kanginig. What's up, Cranks? After 6,500,000,000 kilometers. After 6,500 kilometers, Cranks. I-update ko kayo, Cranks, kung kamusta naman tong SMCR. Almost 8 months na rin tayong ginagamit itong SMCR. Pang daily, or minsan nagkapag-camping na nga rin tayo eh. Kaya tara, Cranks, isi-share ko sa inyo yung experience ko, yung pros and cons, kumbaga, nitong SMCR. Just in case na magbabalak ka na bumili. Kaya tara. But first of all, I just want to say to one of our exclusive members dito sa Crank Casual na channel natin, specifically kay Hannah Saiken, kasi na-involve siya sa isang accident ata eh. So, brother, get well soon and sana makapagkita-kits tayo and tambay soon. Today pala, Cranks, ay pupunta tayo sa may Cafe 1023. Dito to sa may Vermosa, Petron Vermosa pala. Dito along Daang Hari. Pero nandun na siya sa may Imus side. Ang maganda kasi dito sa Cafe 1023, Cranks, sabihin na natin malapit lang kasi ito sa atin. Pero bukas siya ng 6 a.m. to 2 a.m. daily. Di ba? Sobrang aga. Motor race! BMW, no, Cranks? Unahin na natin, Cranks, kung ano yung mga napansin kong, sabihin natin, hindi naman negative, pero yung mga cons kung mag-owner kayo nitong SMCR 390. Unang-unang, Crank, siguro yung kailangan nyo masanay na walang fuel gauge. Kailangan nyo masanay yung isiset yung trip to. Kasi ganun ganun ko nalalaman kung kailangan ko na magpagas actually. So yun yung number one, Cranks, if ever mag-ownership ka nito. Kailangan masanay ka mag-gauge kung ilang kilometers. Currently, itong SMCR natin, pag umaabot na tayo sa biyahe, mga 100, 120, alam ko iilaw na yun eh. Pag mga nasa 120 kilometers. Pangalawa, Cranks, kung first time mo mag-big bike, especially first time mo kunyari mag-highway ka na, kailangan masanay ka sa crosswinds. Ito, kung paano niya i-handle yung crosswinds, medyo, aminin ko, hirap talaga tayo. Especially for example, pa-northbound, galing ka Batangas, pa-northbound ka, di ba? Napansin ko kasi pag pa-northbound sa SLEX talaga, parang, alam mo yun, ang hangin sobra ng crosswind eh. Basically yun, or kunyari, after ng Bikutan exit, umaangat na yung skyway eh. Yun talaga, Cranks, linilipad talaga ako after ng sukat exit sa skyway. Sobrang nililipad tayo dun. Pangatlo, Cranks, kailangan masanay din kayo na kunyari sisitahin, kasi kung titignan niyo yung itsura ko, yung size ko na 5'11" na ganito, tapos nag-highway ka, di ba? Kunyari papasok ka ng skyway, lagi kang sisitahin talaga. Especially dyan sa may, yung paangat ng skyway sa may Paseo de Rojas, lagi akong pinapatigil dun. Kunyari galing akong Perea. So yung hassle lang na kailangan kong, ayun pala, yun ang tip. Kailangan easily accessible yung OR nyo, ORCR. Kasi kailangan mo ka talaga pakita mo. Pero sa ORCR naman, 400cc siya. So wala nang problema. Pero syempre nagse-second guess sila kung kung pwede mo to sa highway, kasi mukha talaga siyang hindi pang highway. So far, after maayos yung mga stalling issue, actually parang yun pala nakita ko mga cons nito eh. Although, hindi ko pa na-update yung kickstand recall nito kasi hindi pa available sa KTM Las Piñas. Meron kasi dalawang recall dito eh, yung mga 390 series nila. Actually, hindi traffic today umaga. Maaga tayo umalis, Cranks, kung titignan nyo dito. It's 8 o'clock in the morning. Punta naman tayo sa mga pros. Itong SMCR, Cranks, ang nakikita kong number one pros is syempre Aura Farm! Especially kunyari ka lang sa mga tambikes. Syempre mga naka-sports yan, or kunyari minsan tumatambike tayo sa mga alanganin na may isip mo, biglang may supermoto, parang ganun. Sa mga tambikes na alam mong nasa expressway, kunyari sa mga gasolinahan. Yun, especially sa Caltex Mamplasan. Siyempre magugulat ka, uy,
Supermoto. Kasi syempre, pag sa mga supermoto, sanay ka sa mga service road, di ba? So kung gusto mo, kunyari, medyo mag-stand out, SMCR, di ba? Ayun, Cafe 1023. At least makapagkape-kape tayo, Cranks, this morning. Tapos ituloy natin. May mga sabihin pa akong i-share na mga pros nitong SMCR natin. Pero bago ko i-share yung pros, tingnan nyo to, Cranks. Isa sa mga cons din. Kung titignan nyo yung plaka ko, ganyan kanginig. Ayan, Cranks. Ganyan kanginig itong single cylinder na to. Kumbaga yung vibrate. Buti nasabihan tayo ng kaibigan natin si Bob of Motomax. Nung una, hindi ako bumili nito. Yung parang holder na yan. So kayo, Cranks, bili kayo kaagad kung meron. Tara, Cranks, kape tayo. What's up, Cranks? So, andito na tayo sa Cafe 1023 sa may Petron Vermosa, Danghari. Ang in-order natin, bago tayo matuloy dun sa pros na sinasabi ko, owning an SMCR 390. So, in-order natin, iced brown sugar. Tikman muna natin. Parang na-excite ako. Eh, Ma'am Kat, solid. Solid. Sarap, Cranks. Try nyo to, yung ice brown sugar nila. Alam niyo, Cranks, yun sa may yung kanto ng mga leche flan. Pero gawin yung liquid. At sabi nila, kuya at ate, itong croissant na to, which is yung baked sushi croissant, exclusive lang dito sa Petron na Cafe 1023. Kaya try din natin. Ito. Try nyo to, Cranks. Baked sushi croissant. Ang daming feeling. Grabe, ganda ng breakfast natin. Anyway, Cranks, tuloy natin. So, yun pa yung mga pros besides sa aura farming. Pangalawa siguro, Cranks, kahit mga 9 liters na yung gas tank natin. Yung fuel capacity. At iilaw siya pag 7 liters na. Pag nasa 7 liters na yung konsumo mo, may final 2 liters ka na parang reserva. Pero nakailaw na, which is yun yung isa sa mga cons din siguro. Na nakakapraning pag nakailaw na yung fuel gauge. Since nasasanay-sanay tayo dito sa SMCR 390, mostly nasa 24 to 26 kilometers per liter tayo. So, isa yung mga pros natin na medyo nandun siya sa tipid side, lalo na kung chill lang yung ride mo. Depende na lang kung kailangan mo pumiga ng konti kasi mga kasama mo, mga middleweight or liter bike. Pero kung ako minsan nagsa-solo ride ako, kaya ko kumonsumo ng mga siguro 26 as much as 28 kilometers per liter. Pangatlo siguro, Cranks, is yung weight. Kaya pwede natin i-daily, yun yung pinakamaganda. Ang problema lang sa weight, syempre kung magaan ka at sa mga traffic, yun yung advantage mo. Kaya sa service road ka na ganyan. Is, syempre, pagdating mo naman sa highway, medyo pag may crosswinds, tsaka malakas yung hangin. Especially in the past few months, siguro yung mga March, April na winds. Nahirapan tayo dun, actually. In last and final, Cranks, siguro it's a good training ground, especially for me. I think mga nasa 2 years pa lang tayo in terms of pag nagdadala tayo ng mga big bike. Siyempre, yung dala natin yung una is yung 450 NK, which is, it's a bit on the torquey side. Pero ang difference lang siyempre, 2-cylinder against single cylinder. Single cylinder itong SMCR, medyo mas may torque lang siya in a way. So, masasanay ka dun at hindi ka mabibigla. Kaya tayo personally, hindi tayo kinakabahan kunyari sa mga XSR 900 or sa mga Duke 790. Or siguro sa potentially sa future, malay yung makahiram tayo ng mga MT-09. Kasi at least sanay tayo to handle yung upright position in yung torque. Diba? Anyway, Cranks, thank you so much, especially sa mga bagong subscribers natin. And especially yung mga nanonood ng Z400 natin, yung parang last coffee vlog natin. Thank you so much. And baka matuloy yung mga request nyo ng mga ibang 400cc din. Kung makakairam tayo. Pero stay tuned, Cranks. May mga camping tayong content. So, make sure to subscribe on this channel, Crank Casual. And meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Just search Crank Casual. And may mga links below. Kaya, Cranks, thank you so much pagsama sa akin dito sa quick coffee ride natin dito sa Cafe 1023. Message nyo rin ako, Cranks, kung saan nyo gusto yung mga coffee shop na pwede nating punta. And yeah, Cranks. See you! Bye!